Welcome to our weekly podcast. Good afternoon po sa inyong lahat. Si Nilda po, pinag-usapan niya kanyang hair, bagong gupit daw Yes po, siya. kasi po yung mga previous po natin na podcast, Oo. bakit nakaganon? Oo. Sabi ko, ay, bakit kaya nakaganon? Ginupit ko na po yun. Kaya wala na akong nagpa-fly away ngayon. Ayan. Fly away, went away. Ayun. So, kamusta po kayong lahat? And we are back here. Yes. So, Dr. Homer, Mm. ang dami na naman natin mga inquiries, pero Mm. dapat meron din tayong mga inquiries ngayon. Baka meron kayong gustong malaman pa. Syempre, through Doc Homer, yon. Ang question po, Doktor, kasi yung mga cancer patients natin, kasi di ba, before you are giving po ivermectin plus mebendazole because of yung kanyang benefit na it can protect hanggang sa brain. Yes. But now we have the 3-in-1. 3-in-1 or the triple combination po natin. Hindi pala Opo. combination, triple drug na Opo. in one pill. Kaya nga, Which- triple drug combination. Oo nga, tama. Talaga, Oo. Kasi sometimes when you're Oo. talking to Doc Homer, I'm out of adjectives to explain. Ayun. Yung ang kwan po yun is ivermectin, and then mebendazole, and then fenbendazole. Tama. Bakit nga ba, Doktor? Well, na-realize natin or nakita din natin, no? Kasi even though yung mebendazole and fenbendazole are similar, no? Kumbaga sister sila, magkapatid, Ay. no? So with regards to drug action, we see that it seems like pag with fenbendazole, the mebendazole with fenbendazole seems to work better talaga. So there are patients na kasi naka-ivermectin mebendazole, Yes po. and then they would add, fenbendazole, and parang mas maganda. So, nung nakita natin na, mukhang okay naman so we tested it, chinek natin kung matatamaan ba yung atay, kasi yung number one problem is yung yung liver, kasi both ivermectin, mebendazole, fenbendazole are processed by the liver, no? So we did check that, and then we monitored, okay naman. So that's how we use. So now we use, technically we prefer now to use the triple drug combination because it seems to work better even at lower doses. Okay. Kasi dati, di ba, yung ivermectin, Yes, mebendazole natin, nakaka-anim sila. In a day. Oo, in a day, no? Oo. So, but with this one, it doesn't, you don't really need to do very, very high dose. May sometimes, 4 lang nga sa isang araw, no? It's used to have yung may benefit na talaga siya. Okay. So that's why we're using the triple drug combination. Yes. And then another follow-up dyan, Doktor. Kasi napansin nila, parang meron silang free day. Free Free day. dosing. Tama. Parang wala, no... Pulsing, tawag natin yung dyan. pulsing. Pulsing. Tignan nyo, I'm out of adjectives. Again, ano ba yan? Pulsing tawag natin. Action ba yon? Action verb or adjective? Adjective, pulse nga eh. Okay, pulsing. Oo. Pag sinabi pulsing, that's a verb, no? Pag sinabi pulse, it's more of an adjective. Naging English grammar na tayo. English na po tayo. Kasi nahihirapan na ako to understand. Oo. Sige, Doktor. Ano yung pulsing na yan? Pulsing, so what we do is we actually give the drug at a certain period of time. And then, kumbaga, hindi natin binibigay na tuloy-tuloy para hindi magkaroon ng drug resistance. Okay. Kasi cancer cells will also be able to adapt later on. Kung araw-araw binibigay, yung ibang namamatay, pero ibang naiwan, dadami siya ulit. Kasi nagiging resistant na siya eh. Sanay na siya dun sa ivermectin. Sabi, kilala kita. Kilala na kita, dead man na ako sa'yo. So, but if you pulse it, may 2 days off ka for 5 days on. So this gives the cancer, parang malito siya. Hindi niya alam, meron ba wala? Meron ba wala? So parang it keeps also the cancer kumbaga on its toes, na hindi siya masasanay dun sa gamot, no? It's just like when people are doing chemotherapy. Hindi naman sila actually nagki-chemotherapy araw-araw, di ba? Because, and also, even those who are doing chemotherapy, yung iba nga after the 3rd session, magpa-scan sila, imbis na lumiit, lumaki pa yung bukol. So this means that the cancer is actually resistant to chemotherapy. So we try to avoid that by, number one is by pulsing. Pinapulse natin yung gamot para hindi magkaroon ng
resistance. Kasi once na magka-resistance, hindi mo na magagamit yung gamot. You have to use other drugs. Yes. Di ba? Pero for some, di ba, doktor, kailangan mo din ng magkaroon ng pulsing ng ganyan. Pero may binibigay din tayo, di ba, in between. Or yun like niclosamide, we can give, yes. So yung mga pasyenteng medyo delikado na, medyo alam natin magiging resistant or magiging mabagal ang kanyang response, no? We add levamisole with niclosamide because they are both antiparasitic drugs, but levamisole also has been used as an anti-cancer drug back in the days. Hindi pa tayo pinapanganak. Ikaw ba pinanganak ka na? Yun na naman, sinasabi na naman yung matanda na ako, di ba? It was used in the 70s and 80s for breast cancer, levamisole. But eventually, baby pa ako noon. Baby ka pa noon. Sige. So eventually, it was phased out because there were newer drugs that seems to be more effective. No, but niclosamide is a antiparasitic drug din. No, so it's also used for mga roundworms, ganyan, ascaris. So, but we do know that niclosamide also has not just antiparasitic, but actually anti-cancer effect. It also seems to affect the immune system, no? So if you parang ina-alternate mo, mas less chances na magkaroon siya ng resistance. Yes. At the same time, you're attacking the cancer at different, kung tawag natin, different angles. Kumbaga sa boxing, hindi lang puro suntok sa mukha, diba? Sinusuntok mo rin yung tiyan. Yes, oo. Tapos patirin mo, gano'n. Bawal yung patirin niya. Sige to, ditumba ka agad. So we're trying to attack the cancer with multiple, tawag natin, pathways, tawag natin, para mas mabilis dumate yung cancer. Kita niyo, ang dami niyang adjectives and verbs, diba? Parang nakakalito, parang amazed ako talaga. Amazed. Pero alam mo, doktor, kaya ako yung tinanong, kasi for some cancer patients, parang sinasabi nila, bakit hindi na lang tuloy-tuloy? Oo nga. Bakit hindi na lang ivermectin, mebendazole, fenbendazole na lang? Wala na yung iba, diba? Yun yung masasabi nilang gano'n. Tama. Well, actually, alam nyo, before pa magkaroon ng ivermectin in the market, or before we even use ivermectin, we have been actually using, yun nga, metformin. Yes. We have been using statins like simvastatin. We have been using mebendazole. No, so why do we add that? Is because yung ivermectin, mebendazole, fenbendazole, antiparasitic, they kill the cancer directly. Or cancer stem cells. Kumbaga yung nanay or ninuno ng cancer. Yung ugat. Yung ugat, tama. So, but metformin also acts in a way na it blocks the cancer from eating. Kasi kung mabubuhay yung cancer, kunyari, hindi effective yung ivermectin mo or mabagal effect niya, and then you eat a bad diet or you're eating a lot of carbs, then we give you metformin para to block the cancer from eating sugar. Pero bawal pa rin sila mag-sugar. We have to avoid talaga, no? Number one talaga yan, we avoid foods that will actually make the cancer grow bigger. But if you give metformin or berberine, these have some effect on the tumor that it may become less likely to survive kasi wala silang pagkain. So yung sinasabi natin, you're attacking the cancer multiple pathways. So metformin also can kill cancer stem cells. Meron din yun. How about statins? Why we're giving statins? Kasi yung simvastatin or atorvastatin, hindi naman siya nagbablock ng sugar. Ang binablock niya, yung cancer cells making cholesterol. Kasi the cholesterol is needed by your cells, not just cancer cells, but even normal cells. You need the cholesterol to make new cell wall. Kailangan mo ng wall yung cell. Kumbaga yung bilog, di ba? Bola. Yung bola, may yung protection, para protection noon. Yun yung pinakabalat niya. Yun yung cell wall. You need cholesterol for that. Pag wala ka noon, hindi makakapag-form ng new cells ang mga cells natin. So, that also goes for cancer cells. So, pag wala silang cell wall, hindi sila makakadami. Hindi sila makabuo ng bagong cells. So, that's why kaya yung sinasabi natin earlier is multi-pathway or multi-pronged attack. Kasi nga, we are trying to kill the cancer with different mechanism. Yes, doktor. Kaya dapat to kayo,
wag na ho kayo kumain ng mga ma-cholesterol kasi tataba yung cancer cells. Tama. Tataba. Kasi busog na busog sila, Oo, pinati tama, sila, tama, magstay sila doon. tama. Kita niyo ako yung mga Oo. fats ko, stay na stay sila. Ayaw nila umalis, kampante ho sila. So, yun yung reason kung bakit meron tayong atorvastatin, Yes, oo. meron tayong simvastatin, Yeah, either of oo. that two. Tama. Tapos may berberine or Correct. metformin. Correct. And yung conductor, yung aspirin. Aspirin is an anti-inflammatory. Okay. So, nagbabawas ng maga. At the same Mm. time, it also prevents metastasis. Meaning, it prevents the cancer na kumalat sa ibang organ. So, that's why we give that. Kaya nga yung iba, pag sinasabing, pwede bang yan na lang? So, we always say, pwede naman, but you do not expect a benefit na mas na mabilis talagang liliit, or we cannot say na it's gonna be effective kasi nga you're not also blocking the other pathways that is actually kumbaga naka-escape yung cancer, nakaka-escape siya. So we are parang sa kulungan, binuksan mo lang yung pintuan, pero sinara mo yung pintuan pero meron kang bintana nakabukas. So what we're doing here is we're trying to make sure na hindi sila makakalabas. Kaya Sarado lahat ng yes, daanan para hindi sila makatakas, para mamatay ang cancer. Para mamatay na siya doon. Ng tuluyan. Oo, tuluyan. Oo. Pero doktor, yung katulad ng aspirin, doktor, that is a very old drug. Yes. Pero ang ganda ng kanyang benefit. Tama. Imagine mo, hindi siya kakalat. Opo, tama. So, kasi yun ang deadly, di ba? Once kumalat yung cancer, mas mahirap gamutin talaga, no? Lalo na kung ang cancer napunta sa brain. Yun nga po, doktor, alam mo, ang dami ngayon mga cases ng brain. Oo. Bakit nga ba nagkakaroon ng brain cancer? Akala ko nga stroke na yung pinakakon nun eh. Pero ang bilis din pala kumalat kapag sa brain, no, doktor? Normally, before, I would say before the pandemic, we would probably see 10-20% of brain cancer. Yung metastasis to the brain. Lately, parang 40% na. Ha? Oo. Ang laki na. May lung. Oo. May lung cancer put sa brain, very common. Okay, doktor. Breast going to the brain immediately, very uncommon. Very uncommon. You rarely see na meron ka sa breast, kalat agad sa brain. Very rare yan. So these are things that are really, kumbaga, strange that this is happening, but it just means that the cancer cells are super aggressive to the point that they can actually penetrate, go beyond the brain barrier, and kumbaga, bubuhay sila. Oo nga. So actually, yung mga cancer cells that are, kasi yung cancer cell na, let's say, meron kang cancer sa breast, yung breast tumor na yun, nagbabato yan ng new cancer cells. So yung cancer cells, umiikot yan sa dugo. Yun yung pwede mag-cause ng metastasis. So it can go to the liver, to the lungs, to to the bones, whatever organs. Ngayon, so there is kumbaga, yung cells na lumipat, no, has to adapt to the environment kung nasaan siya pupunta. Kumbaga sa Pilipino, OFW ka, kaya nga, gusto mo pumunta ng Dubai, iba ang kultura doon. Yes. Pupunta ka ng Amerika, iba din yung kultura doon. So ganun yung cancer cells, they have to adapt depending on saan sila nalalodge. And successful, kumbaga, pag naging successful sila to live, yun na yung start ng metastasis. Grabe pala, doktor, talaga, no? Oo. Ang tatalino na ng mga cancer cells ngayon. Dati hindi sila gano'n, no, doktor? Kaya nga sabi ko gano'n, kaya ako kayo mag-iingat, pero you really have to start with the diet. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng cancer bigla-bigla lang, di ba, doktor? Sabi mo nga, yung genetic is only parang 10-20%. 10-20%, pero it's still the lifestyle. 80% is your lifestyle. Kaya nga, doktor, ako parang lifestyle. Mataba na talaga ako, lifestyle ko obese. Obesity. Huwag na muna ako sa cancer. Accepted muna po tayo dyan. Okay, so may nagtatanong si Ma'am Tess, 2 years na raw siyang cancer-free. I'm taking ivermectin twice a day for 4 days. Mas okay ba IBMF para sa akin? She's asking kung mas okay ba yung ivermectin fenbendazole. If you are already cancer-free, okay na siguro yung ivermectin. Kung you've never had fenbendazole, wag muna.
Kumbaga, para reserve na lang po yun. Oo, kung bumalik. But in the meantime, since you're already taking 5 ivermectin, you just continue taking ivermectin. You don't have to add para kumbaga reserve natin sa pag nagbumalik, just in kunyari lang bumalik, no? Meron kang panlaban. Yes. Kumbaga hindi pa na-expose yung cancer cells doon. So mas mabilis patay siya kagad. Oo, tama. Parang missile lang yun ng di ba? Patay siya kagad. Oo. So yun, maganda rin yung question niyo po. Kasi yung mga iba rin naman doktor na nagtatanong na hindi pa sila kaya lang they're parang guilty of their lifestyle. Like me, I'm so guilty with my lifestyle. I can have cancer anytime, di ba? Pero knock, wag naman. Pero syempre, nagtatanong sila, nagtatanong sila, pwede na ba ako? Kasi kumain ako ng madaming carbo, madaming sugar. Pwede ba akong ano yung tawag doon na tinatawag na para hindi ako magkaroon ng cancer? Iinom na ako ng ivermectin, mebendazole, fenbendazole. Ay, nako. Yan. So actually, Doc, please. I cannot resist the rush. Pero hindi lang ikaw yan. Ang daming tao. I cannot resist the cake sometimes. Pero hindi naman Well, you don't need to take ivermectin, fenbendazole, tsaka mebendazole just because you're eating a lot of carbs. I mean, rather than taking ivermectin, siguro you take berberine. Because that lowers the sugar. Not taking ivermectin. I mean, we should reserve these drugs for what it's for. Not because you just want to prevent cancer. Kahit normal yung sugar ko, alam niyo ho, normal ang sugar ko, huwag niyo ako i-judge. Totoo ho, normal ho. 5.3 lang po. Talaga naman. Si doktor pa, alam ako ilan? 6. Tutuwa pa siya! Tutuwa siya, 6 ang aking sugar. Pero alam mo, sometimes it's not the figure. Ganon. It's the figure. Ayan, doktora. Sige, doktor. So, dapat hindi kagad ivermectin, mebendazole, fenbendazole. Kung prevention, I mean, siguro ivermectin will be okay. Not ivermectin, mebendazole, fenbendazole. But if you want to do, alam mo, sikat ngayon yung parasite cleansing. Yun nga, diba, doktor? Ang dami nagsasabi sa atin. Napuputol si Nilda sa frame. Kasi po hindi ako kasya. Ayan na nga, ganyan na nga. So anyway, going back to parasite cleansing, no? Dami nagtatanong, daming post. Sabi nila, pwede ba ako mag-parasite cleansing? Pwede naman. Wala namang problema. Di ba nga, nung bata tayo, talagang, di ba, ginagawa natin yun, di ba? Literal, makikita. Hatak-hatakin po, Ayun, doktor. So actually, you can do parasite cleansing. Yung iba naman nagsasabi, kailangan ba talaga mag-binder? Yun, di ba tinatanong lagi? So, when do you really need a binder if talagang marami kang bulate? Paano mo naman malalaman marami kang bulate? Malaki yung tiyan. Dok, sa tingin mo ba malaki itong tiyan ko? Marami ang bulate, parang gano'n. Hindi, usually, di ba yung payat, tapos malaki yung tiyan, yun daw madaming bulate. Tama, yun. So, safe po ako. Wala ako masyadong bulate. Talagang fats lang po talaga. So, going back to yun nga, yung mga may parasite, nagpa-parasite cleansing, you may take ivermectin or mebendazole, fenbendazole. Marami talaga diyang antiparasitic. Yes. But you don't need to take it like for one whole month, di ba? So, it's parang, remember, siguro ang kailangan maintindihan ng mga tao yung antiparasitic drugs. Ano ba pinapatay nila? Yung nanay, tatay, or yung itlog? Papatay ba lahat? Hindi. Mga eggs, hindi namamatay agad sa mga drugs. So that's why you have to, again, kagaya pinag-usapan natin, you have to pulse it. So normally, we would give ivermectin 3 days straight. Then you wait 2 weeks. Then repeat. 2 weeks. Why 2 weeks? Para kung merong eggs na naiwan, mabubuhay siya. Nanganak na, parang lumalaki na. Lumalaki na, doon mo siya ulit bibigyan para mamatay. So that's where your cycle also. Para mamatay mo yung adults, kung ano yung natirang itlog, pababayaan mo siyang lumaki ulit, tapos take ulit para mamatay. Diba? So, yung second generation, yung mga eggs, hindi na yan, yung mga eggs na magiging, bulate, hindi na sila magpo-produce pa ng eggs. Yes. Kasi pinatay mo na sila even before they become
reproductively active na nakakapag-lay sila ng eggs. So sabihin niya, pinapatay mo kami ha. Oh, ang gaganti kami sa'yo. Gaganon. Hindi na kami magpo-produce. Ganon. Oh, grabe talaga yung mga bulating yan, no? Ang gagaling nila. Matatalino rin sila. Oh, I mean, that's life, di ba? Oh, Survival of the fittest. Ecosystem ng katawan natin, doktor. Diba? Survival of the fittest. That's what it's all about, really, di ba? So, yun nga, kaya nga when we, I mean, kaya nga, why is cancer so difficult to treat? Yes. It's because it's because of it's because of the, kumbaga, yung ability of the cancer to adapt quickly. No? Adapt quickly. Ang Pinoy pa naman, ang bilis mag-adapt. Lalo na pag nasa ibang country. Kampante. Actually, nasa genes talaga po natin yan. Kasi Filipinos are very resilient, no? Resilient pa. Correct. So, ganun din cancer, they're very, kahit very... papatayin kita, sabi, sige lang po. Sige lang po. Gagawin mga cancer. Kaya kayo, wag kayong bibitaw. Hawak kamay ng tayo. Papatayin natin talaga lahat yung mga cancer cells. Pero start with the diet. Tama, no? So, it's, I think, very, very important pa rin yung diet. Alam mo, pinag-uusapan natin yan every meeting, yes, diet. Kaya lang kasi, alam mo, doktor, kapag ganyan ka na sa harap ng kapagkainan, kahit ikaw lang yung mag-isa, lalo na kapag madayang tao, parang lahat sila kumakain, kain ka rin, di ba? Nakakatuwa eh. Kaya dapat po sa family, kapag meron na tayong patient na ganyan, you really have to join the patient also na ganun din yung diet nyo. Yun nga, you can help them po. Minsan kasi lalong nalulungkot yung pasyente. Kasi yung buong pamilya kinakain puting kanin. Tapos siya, sarili niyang kanin, kulay brown. Hinihiwalay pa ho kasi. Pero pareho sila, sabay-sabay sila kumakain, di ba? Tapos yung kakain nila adobo, fried chicken, siya isda. Natural malulungkot yung tao, di ba? Yung isda wala pang asin, walang pepper. Parang ganun lang siya. Wag naman walang asin tsaka pepper, pwede naman yun. Kaunti lang. I mean, they can have the spices, wag lang may MSG. Wala namang MSG. Wag lang masyado maraming pwede naman pala ho, para naman may lasa. Wag lang yung bagoong sa kamatis. Okay na yung bagoong, huwag naman yung kamatis. Pwede naman yung kamatis, huwag lang yung bagoong kasi mahalat talaga yung bagoong. Kaya nga eh. Ayun, tutulungan natin talaga sila. You have to, kumbaga, mas maganda kasi kung if the whole family would join kasi then yung pasyente will not feel na parang left out. Di ba? Ayoko nung ganun, left out ako. Left out ka? Yes, oo. Bakit ka nalileft out? Pagka sila kumakain, sabi, mama, huwag ka na kumain cake. Okay. Kasi ang taba mo na. Wait lang, wag na, talaga. Bakit kayo nag-o-order? Tama naman, di ba? Kawawa naman, lalo na pag nag-out of sa kumakain sa lalabas, di ba? So, wala silang makain. Yes. Paano noorin pa nila, di ba? Yes, Huwag yun na lang isama. Hayaan nyo na siya magutom. Pati yung cancer cell. Tama. Magugutom din yung cancer cell. Doktor, meron pa akong question. Kasi nga, di ba, pag-usapan natin yung brain, di ba? Doktor, napaprevent ba yung brain? Hindi mo nape-prevent. Huwag magkaroon ng kasi ng brain. Parang kasi pagka nagkaroon ka ng brain cancer, parang mahirap talaga pag nagka-brain cancer, ang hirap. Di ba ang hirap siguro ng leukemia, brain, at least doon sa breast, tanggalin. Tanggalin lahat ng breast, gano'n. Pero yung brain, paano tatanggalin yung brain? Saka paano siya ikikima, paano, di ba? I mean, meron. But it really depends kung anong klaseng tumor, gano'ng kalaki. Kasi may brain tumor, kalat na. Hindi mo na pwede tanggalin yung buong brain, di ba? Pero kung ang tumor ng brain nasa isang lugar lang, pwede mo tanggalin. However, may chance talaga. Pag tinanggal mo, magkaroon ka ng deficit, meaning pwede ka ma-paralyze, pwede hindi ka makapagsalita, or maging makalimutin ka, no? So these are some of the side effects sa brain talaga. So that's why brain tumors are really one of the most, kumbaga, difficult because it's really kumbaga parang walang choice yung pasyente. Do it or you don't. Damn if you do it, di ba? O damn if parang you dam don't. yun. No? So parang ang hirap talaga when it comes to brain tumors talaga. Kasi kaya dapat, doktor, hindi dapat magkalat. Yun ang number one is we avoid. Alam mo, meron ako isang pasyente, no? She had stage 1 breast
breast cancer. Stage 1 lang. Stage 1 lang. Oh. So, nag-excision biopsy sila. Oh. And then, yung tumor, lumalaki ulit. Oh, So, ang sabi ko, yung pinagtanggalan, doktor? yes, bumalik ulit doon sa okay. lugar na yun. So, Oh. sabi ko, mas maganda siguro kung tanggalin mo na lang lahat. Kaya nga, ba't hindi na Pati yung yung sa pinatanggal? kilikili, Kilikili na, tanggalin na oo. rin. Sabi ko, magpa-MRM ka para matanggal lahat. Oo. So, medyo iniisip pa rin niya na kaya ko naman yan eh. Kaya naman yan paliitin with the, sabi ko eh. So, worst comes to worst. Pina-scan siya. Oo. Meron na siya sa brain. Ay, ang bilis. Ang bilis. Oo. And this was stage 1, isipin mo. Oo nga, doktor Naging stage 4. Buti nga yung stage 1, alam mo kagad eh, di ba? Parang, oo. ito na, ang babala. Oo. Oo, ba't hindi ka pa nag-ingat? Tama. Ginawa mo na dapat yung first also step. for a lot of, patients out there na if you see yung mga doctors, so-called doctors, no? Sasabihin nila na, hindi mo kailangan magpa-opera. Yes. No? Yung nga, may nagsasabing ang Di ganda. ba nakakaano? Kasi, you still have to offer the best treatment option for the patient. Kasi pag sasabihin, huwag ka na magpa-opera, pero the patient naman is, the cancer is operable, bakit di mo gagawin? Yes. Unless talagang takot na takot ka, ayaw mo bang pa-opera dahil may trauma ka na, then maybe. But, if the patient, if the cancer is operable, your best chance of cure is still to remove the tumor. Wag na tayo mag-delay, magpalikot-sikot kung saan ka pupunta, kasi lalo kang mapapasama. Meron ako mga pasyente, matitigas ang ulo, pupunta sa 4 na doktor. 4? Opo, 4, 5. Makita mo yung reseta niya, 2 pages na. Sa sobrang daming gamot. Kasi nga, iba-ibang doktor, iba-ibang supplements. Pero kung titingnan mo, pare-pareho, nagdodoble lang, iba-iba lang yung pangalan, di ba? So, it's okay to seek second opinion, but if you go to 2, 3, 4 different doctors for the same problem, guess what? You will have 4 different prescriptions that, it might become, kumbaga magiging mas masama para sa iyo. Yes, kasi ma-overload ng katawan mo sa mga iniinom mo. So I think people have to, patients, have to understand yung family members, those who taking care of those who have cancer na, it's okay to have second opinion. Wala namang problema yun, di ba? But you have to also understand na you cannot just go, from one thing to another and then do everything that, all the doctors say. Either maubusan ka ng dugo, maubusan ka ng pera, or masira ang katawan mo sa dami ng iniinom mo. So I think that's the message for our patients out there, as well as those who take care of their loved ones with cancer. Kasi marami ding na-aksidente. Alam mo kasi kung minsan, doktor, kasi syempre, parang ikaw, kunyari ako, anak, di ba? Gusto ko yung nanay ko, ibibigay ko lahat. Correct. So ang dami mong pinapakonsult. Pero, dapat siguro, kausapin din niyo po yung si nanay. Kasi parang baka si nanay, siya yung pinaka nahihirapan eh. Tama, correct. Gusto niya kayong sige, anak, pero parang hindi ko na kaya yung lahat eh. Correct. Yun yung pang-isang dapat na i-consider natin. Mas nahihirapan po kung sino yung may katawan na may cancer. Tama, yun. correct. Siyempre, alam po naman natin na mahal po natin sila. But of course, you have to be kumbaga realistic din, no? Huwag niyo pipilitin kung minsan kasi may mga matatanda ayaw na talaga. 'Di ba? So I think that also has to be respected, right? Yes po. So even though masakit pakinggan, 'di ba? Pero kung talagang ayaw ng pasyente, ayaw ng loved one mo, you cannot really do anything, right? So pwede naman sila sabihin, hindi na ako kakain. Kaya nga. Di ba? Ayun na nag-uumpisa, doktor, pag hindi ko makain nawawala na ng gana, tapos wala ng nutrients, mamamatay sila. Correct. Hindi dahil sa cancer. Exactly. Kaya po ako kumakain mo ako para. Kain ako. Ayoko. Kasi siyempre I want to live, di ba? Kailangan ko kumain ng madami. Kaya once a day lang, pero sa ganun kanin, yan. Hoy, ganun lang ba? Baka ganito. Ganito ka lang.
Wag mo na sabihin. Baka sabihin nila, ay, pero totoo naman ako, minsan ganyan. Ay, gusto ko pa yung kanin. Ganon na. Hanggang lumapad yun. Dapat ang kanin mo, yung may halong maraming Ano? bato-bato. Mahirap mabagal, mahirap kainin na. Ang hirap mo ngayon yun. Sabi ko, mo, diba? pagka nga masarap yung kanin mo to, yung medyo malambot, tapos mabango. Oo. Ang sarap-sarap. Tapos kahit wala ulan, sabi ko, sarap nito. Dinaig pa ang mani. Ganon, yun. Pero masarap talaga ho. Kaya ho kayo dapat, iintindihin natin na dapat yung nutrients ng cancer patients, dapat meron sila. Pero yung mga bawal, huwag yun na po ibigay. So, tama. Yun, opo. I Huwag think, yun na po ibigay. Yeah, anyway, I would just want to say hi to Ma'am Binky and Gina. Hello po! Si Ma'am Binky yung may breast cancer, but she's okay na. She's cancer-free actually, no? Yes. Si Gina naman ang kanyang kasambahay, no? She also has nakakatuwa, pareho siya naman may sakit din sa dugo, no? So nag-aalagaan silang dalawa. Nagbabantayan silang dalawa. Yes po. Dapat to talaga ganun. Tama. Okay. Sige. So, anyway, 30 minutes na. 30 minutes na, bilis-bilis naman gusto ko pa nga ho sa inyo i-share ang mga eating habits ko Baka ho makatulong sa inyo. Tawag ko kayo. Kasi yun ang problema ng mga pasyente, di ba? Oo. Dok, nangangayayat. Yes! Di ba? Oo. Di ba lagi nilang complaint? Kala nila namangayat sila sa cancer. But actually, the reason nangangayayat sila is because we're giving them either berberine and metformin. Yes, apo. And, very importantly, low carb sila Low carb. Nag-worry sila doon, Dok. Talagang they will lose weight. Oo. But hindi naman yung lose weight na para kang kalansay. Yeah. No, you probably will lose weight maybe 2 to 3 pounds a month. Sila kilos ni. Ay, kung kilos na yun, iba na yun. Ibalik ka lang ang kanin. Balik yung kanin, ha? Hindi. Hindi ba lang? Hindi. So we should give a high protein, not carbs. High protein, doktor. Kasi pag carbs ang binibigay mo, talagang tawag dito, tataba yung cancer, hindi yung pasyente. So lalo siyang papayat, hindi siya tataba. So very important is we have to give high protein. As much as possible, we don't want to give milk kasi milk is high in sugar din. Kala natin walang Kahit sugar. walang sugar yun, walang lasa. Creamy lang. Mataas pa rin ang sugar ng ng milk, no? So, wala sa label. Meron. Oo, meron. Titignan ko nga. Tingnan mo. Meron Meron katutak na milk pa rin pala iniinom. Lalo na yung mga powdered milk. Ay, hindi ako kumiinom nun. O kaya yung mga nakaganon na binibili sa drugstores, yung mga naka-tetra pack na meal replacement. Oo nga. Sobrang taas ng Wag kayong sugar. kakain nun. Oo. Yung mga, and yung... Nako, ayan na naman. Magbe-mention ka. Baka kasuhan ka nila. And, sige na. are you sige sure? Hindi, kasi syempre, ang dami ho kasing nagagamit din nun. Opo. Yun, mataas din ang sugar kasi nun. Kasi kala nila kasi, pag nakikita nila kasi sa commercial. Tumatakbo gano'n. Ang kising. Sabi, ang kising dito matandang ko. Pagkagano'n ako. Di ba? Tapos sabi ko, nasa kaya siya? Ayun. Anyway. Bawal yun, doktor. Bawal yun. So anyway, before we go, I just want to tell everyone who are watching, so please share the videos po. Kasi si FB po, na-shadow ban na po kami. Na-shadow ban. Kasi itong kasama ko mention ng ng mga gamot na... Hindi ko alam po yung mga yon. Wala ko akong alam doon. So we can help more people. So yes, our goal here really is, to educate people and para they don't feel na wala ng pag-asa. That there are no other ways of treating cancer. Yes, no? There are many ways of treating cancer. No? So we just have to find the right combination. Okay? So thank you everyone. Share nyo po Share nyo po. Lahat to from yung day 0 namin hanggang day 0. Day 0 hanggang anong day na ngayon, Doktor? Every day. Every Wednesday po. I-share nyo para i-like, tas i-like nyo din po. So sabi ko nga, pag yung ni-like nyo kami,
like din namin kayo. Yun po. O, sige po ha. Okay. Have a great week. Bukas, bakasyon. O, huwag Tama. masyado kumain ng mga bawal. Bawal, Oo. opo. Ayun, Okay. doktor. Okay, bye-bye. Bye! See Bye! you. See you! Bye-bye. Bye-bye po!